Okay, before we start with our Sunday school, we're going to sing our theme song. But before that, we're going to read 2 Timothy chapter 3, verse 16. No? Nasa screen. Ato adang pagabasahon, ready, read. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Tanan nato nga lesson diri ang ato ang patukuranan diha gikan ni sa pulong sa Ginoo ang Biblia. Amen. Diri nato nagikuha. Masabtan nato ang pulong sa Ginoo walay nagkasukwahi niini. Amen. Magamit nato ni sa to ang day-to-day nga kinabuhi. Amen. For instruction in righteousness. And Dr. Charles F. Stanley said to obey God and leave all the consequences to Him. There are times di na ito masabtan ang plano sa Ginoo sa itong kinabuhi, but we are told to always obey God. Amen? And then, we are also told to fight all your battles on your knees and you win them every time. Amen? This telling us to always be prayerful, of which mao atong sentro sa atong pagtulunan sa Sunday School. Amen? Don't forget, Jesus saves. Now we're going to sing the books of the Bible from the Old Testament to the New Testament. Amen? First stanza, ready, sing. Genesis and Exodus, the first two books to sing. Leviticus and Numbers, Deuteronomy. Joshua, Judges, Ruth, and the Samuels. First and Second Kings and the Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel and Daniel, Uzziah, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and the Malachi. Amen. Okay, for the New Testament. Okay, first stanza, ready, sing. Matthew, Mark, Luke, John, the Acts, and to the Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, and Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy, Titus and Philemon, Hebrews, James, 1st and 2nd Peter, 1st and 2nd, 3rd John, Jude and Revelation. Amen. At this point of time, akong hangyoon ay matagos sa let us all rise and kindly get your Bibles. We're going to open our Bibles in 1 Timothy chapter 2. We're going to read from verse 1 up to verse 3. Since gamay lamang kini nga bersikulo, we're going to read this in unison. Amen? 1 Timothy chapter 2, we're going to read from verse 1, verse 2, and verse 3. Amen? Okay, say amen, kunana. Once again, 1 Timothy chapter 2 from verse 1 to verse 3. Let us read verse 1 altogether. Ready, read. I exhort therefore that, first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. Verse 2. For kings and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Verse 3, for this is good and acceptable in the sight of God, our Savior. Pagapanalangin sa Ginoo yang pulong atong ibasa karon, atong idukot o maulo magamputa. Buhig balaan nga Dios, makagagahom sa tanan. Tagiya sa langit ug sa yuta Dios nga balaan. Salamat kay amahan sa imuhang kaayo sa mong kinabuhi. Sa intiro si mana amahan sa pagpanalipod kanamo. Sa pag-uban sa mga lakaw, sa pagprotect kanamo sa panahon sa kagabion, labi na amahan sa matag-adlaw nimong pag-uban kanamo. Salamat kayo. Salamat Lord for the opportunity nga makasimba kami kanimo
Salamat kay Lord, bisan pa sa mga kauban sa simbahan, ang ilang presensya karon. Sa among mga bisita, Lord, from Pigkawayan, salamat kayo. Salamat, Heavenly Father, sa kanunay ni mong pag-sustain sa mga needs. And Lord, mangayo kami kapasayloan sa mga masala. Kung nakasala man kami kanimo, sa huna-huna sa pulong sa buhat, pasayloa kami, Lord, kung nasakit man namo ang balang espiritu. Karon tak na amahan pagasimbahon kanamo, ay namong ginapangamuyo kanimo nga ang Holy Spirit, Lord, magalihok sa among tagsatag sa kahuna-huna, magalihok sa among tagsatag sa kakasing-kasing, magahatag na kanamo og conviction. Much more, Lord, we are praying, Heavenly Father, nga ikaw, Amahan, magpatigbabaw ka sa amuang kinabuhi. Among ginapangamuyo kani Amahan, i-bless ang Sunday School sa mga kabatanunan. Among ginapray nga ang mga bata, Lord, nga gipangtudluan, mahimo silang panalangin alang sa ilahang mga ginikanan. Mahimo silang panalangin sa amuang community, O God. And we are praying, Heavenly Father, that you're going to bless the lives of those children, O God. Among ginapangamuyo nga ikaw magahatag kanilag maayong kaugmaon. Bisan pa, Amahan, among ginapray kanimo, ang ilahang magtutudlo, O God, among pangayoon ang dugang pasensya, kaalam, ug ang imong panalangin alang kanila. I-bless po, Lord, bisan pa mo ang Sunday School sa mga adults. Ako, Lord, nga magatudlo, akong ginapangamuyo kanimo, nasayod ikaw, nga wala ako'y igong kaalam, apan, Amahan, akong pangayoon, Amahan, ang dakong kadaugan karong kahaponon. We are praying, Heavenly Father, to touch our hearts, and we are praying, Heavenly Father, to convict us, O God. Among ginapangamuyo po sab, Lord, to bless our choir, i-bless ang mensahe silang awit, i-bless, Lord, and tithes and offerings. Much more, Lord, we are also praying, O God, para sa mga preaching service nga pagadalon sa among pastor. Among ginapray, Amahan, hatagi o kaalam among pastor, Lord, proteksyon niya nga tutunlan. Among ginapray, Amahan, nga ikaw magabless kaniya, nga ma-deliver niya insakto ang imong mensahe alang sa imong mga anak. Bisan pa, Amahan, among ginapangamuyo kung na may first-time visitor this afternoon, nga masabtan yun niya ang simple plan of salvation, O God. We are also praying, Heavenly Father, alang sa mga kasimbahanan nga na afternoon service. Among ginapray usab, Lord, nga ikaw magapanalangin silang panimbahon. Among ginapangamuyo kanimo, Lord, siliuhi kining balilampuanan pinaagi sa imong precious blood. Ayaw tuguti, Amahan, nga masamok among panimbahon karon. I-bless, Amahan, ang tanan na mong gigamit diri sa pagsimba kanimo. And we are praying, Heavenly Father, nga mapatunan na mo ang dakong kalipay, Lord, nga makita na mo ang among mga kauban sa church. Bisan pa, Lord, we are also praying, Heavenly Father, alang kay Dakila, Lord Lucero, nga naakaron sa balatian. Among ginapray, Amahan, nga ikaw magahingpit siyang panlawas, O God. We are praying, Heavenly Father, nga maulianog sa iyo ang bata, nga magalig-on ka siyang panlawas, O God. I-bless iyang mga ginikanan, Brother Alvin and Inin. We are praying, Heavenly Father, to continually bless them. In Christ's name we pray, and the forgiveness of our sins. Amen. Okay, let us all be seated. Once again, may hapon alas ng mga bisita. Amen. And sa matagusa. And we're going to tackle our lesson that is titled Timeless Truths for Tranquility. Og maghisgot ta og tranquility, naghisgot ta og kalinaw, naghisgot ta og calmness, no? The way it is illustrated, mura siya og tubig nga nasa balde ba nga wala nimo gamita? Nga steady ra gyud kay tan-awon, no? Matag usa ka nato, nagtuo ko nga mauna atong pangandoy nga steady calm ang atong tagsatagsa kakinabuhi. Amen. Walay bisan usa sa ato mga kaigsuonan nga nagtinguha og gubot permanente. Walay bisan usa sa ato nga nangandoy nga tanan disaster moabot sa imong kinabuhi. Kundili nangandoy ta og kaayuhan, nangandoy ta og calmness. And abi ninyo, ang Biblia mismo naghatag siya og insakto nga recipe alang ana nga makabatunta. Amen. Now sa atong series of lesson, we are also told, the backdrop of this is that giingnan ni Apostle Paul si Timothy. Timothy, kinahanglan og mag-mission ka
kinahanglan mahimo kang magmainampuon. Amen? That is the number one recipe sa kalinaw, kinahanglan ang matag usa nato maantigo ta moampo. Amen? Now, kini nga lesson gitubag na karon kung kinsa man ang atuang angay nga iampo. And abi ninyo, usani kabutang nga katingad-an gyud kaayo. Diri nimo masabtan kung unsa gyud ang hunahuna ug kasing-kasing sa usa ka Kristohanon. Amen? I hope you will appreciate kung unsa gyud ang direction o guidance sa Ginoo alang sa usa ka Kristohanon. By the way, this is the instruction of Paul to Timothy, and mausab ni ang instruction ni Paul ngadto sa matag usa karong kahaponon. Amen? I hope and pray mabless ta sa mensahe karon. Amen? Now, our second lesson talks about the entrance on the prayer list. Ang matag usa ka nato naatay mga ginapang-ampo nga mga tawo. Amen? Night times when we pray, usahay it will took us long hours. Nganuman, kay hinumduman nato ang atuang mga tawo nga iampo. Like for this church, gamay lamang ta. Pero abi ninyo, ang matag usa ka nato diri, mahinumduman na gyud nako og aha kadapita mulingkod. Like for example, og magtan-aw bisag magpiyong akong mata, ma-imagine ako diha nga sa likod ni Ma'am Helen Romarate, naagi diha si Ma'am Helen Biscotcho. Now, and along ang aisle, naa diha gatapad ang mga apo ni Ma'am Helen. Amen? Now, on this part side, ato asad nga maapil sila sa mga prayers nato. Amen? By the way, baliko nato. Ang matag usa ka ninyo diri sa church ato ang gina-pray. Amen? Now, gingon diri, I exhort therefore that first of all, supplications, prayers, intercession, and giving of thanks be made for all men. Amen? Ato anang nahisgutan ang supplications, no? Unsa ni supplications? Kanang tanan nato nga gipanghangyo sa Ginoo. Amen? Kana ba nga tawgon nimo ang Ginoo with an earnest request, hahangyoon gyud nimo ug taman ang Ginoo pinaagi sa imong pag-ampo. Amen? Second, when we talk about intercession, it talks about nga gusto ka mahimong part sa kinabuhi anang tawhana. Amen? And abi ninyo, maunay naa sa kasing-kasing sa ato ang Ginoo that He wants to become a part of our lives. Amen? And abi ninyo, ang matag usay nato, giawhag sad ta, nga mahimo sad tang parte sa kinabuhi sa matag Kristohanon, pinaagi sa ato ang mga pag-ampo. Amen? Mao na diri nga baliko nato, tanan nga prayer request sa matag usa ato ang gina-share and ginatabangan nato og ampo. Kung naamoy gusto pampuan, please do send your prayer request. Ayaw ninyo ikaulaw. Amen? Now, kan kinsa man nimo ni ampo, be made for all men. Amen? Ngadto sa tanan tawo. But pasabot ani mga kaigsunan, ang Ginoo naa sa iyang dakong kasing-kasing nga ang tanan nato makabatuntag kahangawa sa tong kasing-kasing alang sa tanang tawo. Amen? At times, kita nga mga Kristohanon, ang atuang pagkatao, we tend to be choosy. Amen? Usahay piliun rin nato to kung kinsa tong iyampo. Ang atuang mahinumduman, katurag yung maayo sa tua. At times, we do not care to talk about, to pray for those people nga naay problema at tubangan sa Ginoo. Amen? Now, gingon pa diri, kanang tanang tawo, nagtinguha ang Ginoo nga luwason niya. Amen? But pasubot ana, mabuutan, mabuluyagon, maito, maputi. Kung sa political realm pa, mapula o mayelo, maputi.
ang Ginoo tanana gusto niya luwason. Amen? And that's the very reason why God mentioned it nga kinahanglan ang tanang tawo mamaluwas. Amen? Why? For the simple reason nga tanan tawo dili luwas. Mauna nga gitinguha sa Ginoo nga maluwas. Amen? Now, it is, baliko na to, every prayer should be made for all men. Primero, atong iampo ang matag members sa tuang family. Amen? Importante kayo. Kung napa kay ginikanan, iampo yung mga ginikanan. Iampo imuhang mga kaigsuunan. Iampo imuhang direct family members, imong mga anak. Iampo ang imuhang mga iyaan, uyuan, mga kaparintihan. Amen? Labi na gid sa tanan, you pray for their salvation. Amen? I have shared this last Sunday, no, nga every night, we always do pray nga luwason sa Ginoo ang amuang uyuan. And na-share na mo diri, nako diri, katong nga tawhana, murag makaingon ka, it is very, very impossible for that person to be saved. Why? Buluyagon sa katilingban, hawod, dali musipok ang ulo. But you know what? Giluwas siya sa Ginoo, and then, gihimo pagyud siyang pastor. Amen? It is very, very unbelievable. Ang tanan niyang kaila, nagtinguha, nagidhinoon, nga maminaw, nga makawali siya, to the point nga gusto nila masabtan kung insakto ba gyud ang gibatbat aning tawhana. But you know what? They were really amazed. Nagwali na sa pulong sa Ginoo. Amen? I tell you, God can use ordinary people. God can use even Paul. We all know that Paul, pagsugod niya, ang iyang pangalan is Saul. No? Sa dihang Saul pa siya, gigamit siya para sa pagluto sa mga Kristohanon. And even Saul was very responsible for the death of Stephen. No, si Stephen nagwali lang sa pulong sa Ginoo, ilahang gihatagan og mando nga batuon, patyon pinaagi sa bato. And abi ninyo, and that's the very reason why it caused the death of Stephen. But nasayod ta, nga ang Ginoo magagamit gihapon bisan pag-unsa kadautan sa tawo, luwaso na sa Ginoo. Amen? Christians, ayaw ninyo kumpiyansahi ang pulong sa Ginoo. Amen? Pray for those loved ones. Pray even for those people nga tuo ka nga dili maluwas sa Ginoo. Amen? Balik ko na to. It should be for all men. Amen? Now, but pasabot ani, makabaton unta ta og dako kayong gugma alang sa buluhaton alang sa tanang tawo. Amen? Now, second, kinsa man atong iampo, gingon to, primero, all men. Second, gingon diha, unsay na diha, emperors and in authorities. Okay, moving forward. Gingnan ta, we ought to pray for our emperors and in authorities. Amen? But pasabot niini, when we talk about emperor, naghisgot ni sa ato ang mga leaders.
Amen? Ang atuang nasod, wala man tay emperor, pero naatay presidente, naatay vice-presidente, naatay senate, naatay congress, naatay mga governor, naatay mga board members, provincial board members, naatay city mayor and municipal mayors. We also have our municipal councilors and city councilors. We also have our barangay chairman. We also have our barangay councilors and barangay tanod sa tanan na abi ninyo. Those are the people that we also include in our prayers. And napaygingon diri people in authority. Bot pasabot ana our mga PNP, AFP, yato silang iampo atong iapil sa tuang mga pagampo. Amen? Gingon diri, and for all that are in authority, iapil nimo og ampo. Now, you will be amazed with this lesson. Why? Kaya pagkahisgutan nato ang backdrop ni ini, kung diin, makaingon ka nga murag dili naman unta angay iampo, pero abi ninyo, gihatagan tag guidance nga iampo. And it is very timely nga naman. Karon nga si Manaha, bisan ang ato ang nasod, hantod karon ang Facebook na sintro gyapon sa Senate kung kinsay una gapabuto, kung kinsay ning balos, hantod kanus man mawala sa kong feed. But until now, nagpadayon gihapon ang diskurso kung kinsa mo isadaan. And abi ninyo, tungod sa kagubot dito sa taas, daghan sa mga elements diri sa ubos nga nagtinguha nga pabagsakon ang gobyerno ning take chance sad. No? They are marching on the streets calling for mo resign. And mauna nimo mapangutan na karon ug angay ba ang usa ka Kristohanon moapil ana nga kalihukan. Amen. Taliwala sa turmoil abi ninyo, kiingnan ta, iampo gihapon sila. Mga kaigsunan, you may not like your president. Dili siguro kaganahan si mong vice-presidente. Dili siguro kaganahan on what is happening on the Senate. Dili siguro kaganahan on what is happening in different agencies. But I tell you, Christians, kung mauna ang imong concern nga wa kaganahi, atoa silang iampo. Why? Because it is the direction of our Savior. Amen? Simba man ta diri, ato manggisimba ang Ginoo. And that is the instruction coming from Paul. Amen? That you ought to pray. Now, diri na to masabtan kung unsay backdrop nila, no? Now, what had been going on the Roman Empire when Paul wrote the letter of 1 Timothy? Abi ninyo, ang Israel aning panahuna was under the rule of the Roman government. Ang ilahang pinakahepe dito, it is an emperor that is called Caesar. So, kinsa man ang emperor aning panahuna. Now, abi ninyo, ang pangalan ng tawhana, that emperor is named Nero. No? Kung imo ang sabton o basahon nimo, and if you can research that in your cell phones, that guy, makita nimo, it was really the epitome of wickedness. Grabe ni kadautan nga emperor. And I tell you, pero the point is, gingnan gihapon ni Paul si Timothy, iampo ang imuhang emperor. No? Now, he had come, no, atong sabton karon, who is really Nero? Now, Nero, he had come to power in 54 AD. The first 5 years were mainly calm, but a monster was growing within this man. Sa iyang pagka-emperor sa Roman government, sa iyang una nga 5 ka tuig, maayo pa ang dagan, maayo pa ang dagan sa panggobyerno, hantod sa tanan nga nasakupan sa Roman government.
But eventually, after 5 years, diri na nagsugod og kadaot ang iyahang pag-govern. Now, Paul appealed to Caesar in 59 AD. At that time, Nero had not revealed his true colors. Bara magbahog sunog sa gawas. Now, Rome was enjoying a miniature golden age, and Nero was still strongly influenced by Boros, the prefect of the Praetorian Guard, and his tutor Seneca, known for his wisdom. Kaning panahona maayo pa ang dagan kay nganuman. Kaning tawhana maminaw pa sa iyahang mga tutor, maminaw pa sa iyahang mga guards nga nagtinarong og trabaho. No? But pasabot, ang iyang interes maayo ang iyang panggobyerno. Pero abi ninyo, something happened in 59 AD. Nero's crime spree was birth. He committed his first major crime. Abi ninyo kung kinsay ang unang gipatay? Ang iyang unang gipatay ang iyahang inahan nga si Agrippina. After 5 years nga nag-rule siya sa Roman government, ninggawas na ron ang iyang tinuod nga color, ninggawas na ang iyang tinuod nga pagka-ruthless, ang una nga naigo sa iyang pagkadaotan is ang iyahang inahan. Can you imagine that? Killing your own mother? No? Murag dili ni mo mag-gauge sa imong normal nga panguna-huna nga maatol ni mong patay ang imong kaugalingon nga inahan. Now, abi ninyo, maghisgot ta sa iyang inahan, kuyaw po niyang inahan. After magod nga mamatay ang usa ka emperor, ang iyang successor ana magproblema na tungod kay daghan kayo pwedeng nga musaksid. Pero abi ninyo ang pagkamaayong babayi sa iyang inahan. Gipang patay pud niya ang tanan nga mga opponents for the position sa pagka-emperor sa Roman. Tiyaw mo na, but pasabot, ang iyahang mama maoy naglihok para lang yun makalingkod sa trono ang iyang anak nga si Nero. Now, but the first mistake nga na-commit ni Agrippina is that gatuo siya, mapatay niya ang tanan kontra sa iyang anak, makalingkod ang iyang anak sa trono, gatuo siya nga pwede na siya nga magdiktar sa trono. But abi ninyo, pag-try niya o control ni Nero, mo'y hinungdan nga gipapatay siya sa iyang anak. No? Not only that, iyang mama ang iyang gipapatay, but Nero also murdered his wife, Octavia, so that he could steal and marry the Jewish Popia Sabina. Gipapatay niya yung asawa, kay para makauban niya ang iyahang kapuyo-puyo or ang iyang kabit nga asawa sa iyahang amigo nga si Otho. But abi ninyo to think of is that she was a tyrant and had him wrapped around her finger. Ang katuday iyang uyab-uyab nga gusto niya giilog niya siyang amigo is also a ruthless woman who really tried to control Nero. But pasabot niya na, instead nga ang emperor ang magbuot, ang tag-iya sa tigre, mooy gabuot. No? Kung ang emperor ang tigre, by the way, napay tag-iya sa tigre. So kato, ang iyang uyab-uyab, maoy magbuot. No? She was a terrible influence on him. And abi ninyo gingon sa lesson, it does make a difference who you marry. Amen? Sa atong mga dalaga o gulitaw, mangita gani mo pangasaw nun, kana gyung maayo, no, o makahatag nimo og maayong desisyon,
makatabang sa imuha, dili mo'y hinungdan nga mamaot ang imuhang kinabuhi. Amen? Huna-huna ginagtaman. There are times nga imong mga ginikanan, dili mo uyon, kaya it might be na sila'y makita nga dili mayo. But then, kung unsa man gani na, both spouses should pray for each other. Amen? Now, matters became worse in 62 AD. There is a saying that says, absolute power tends to corrupt absolutely. It was so in Nero, whose name became a synonym for tyranny, torture, and terror. Kung maghisgot ka sa iyang pangalan, mura ba o automatic na sa imong una-una nga makaingon ka, daotan kay ng tawhana. He was really a tyrant, no? Maot pud paminawo, no? Mao nay pangutana karon, how will you be remembered after 30 years? No? Mao na imong mapangutana ba? Pastila, no, kung wala nakakuha ning kalibutan na mahinumduman pa baka ako sa mga next generation? But abi ninyo, no, ang iyang ngalan ning tatakyod hantod sa next generation. Nga naman, kaya until this very time, ato pang gisgutan ang iyang ngalan. And the book tells us, he was really bad. No? He was a tyrant, nagtorture siya, and terror. He was the very epitome of extrajudicial killing. No? EJK ni, kinahanglan ni dakpon sa ICC. Now, his goal was to rid the world of all Christians. Subo palandungon. Ang iyang tinguha sa iyang pag-govern sa kalibutan because Roman government for this time is world power. Pero abi ninyo, no, ang iyang tinguha sa iyang pag-govern is to totally eradicate Christians. Karon nag-enjoy ta nga makasimba, makapaminaw sa pulong sa Ginoo. Pero atong time ni Nero, magtago ka kay hadlo ka nga patyon. No? Now, his goal was to get rid the world of all Christians. He rounded believers up like cattle and tortured them to death. Now, mao ni ang mga example sa iyang ginapangbuhat sa mga Kristohanon. Number 1, some were thrown to lions in the arena or wrapped in animal skins and thrown to wild dogs. Tiyaw mo na, magunahuna ka, mura ka gihimong dulaan. Iitsa ka sa arena, ipakaon ka sa leon. Maunay kinabuhi sa mga karaang Kristohanon. Number 2, Nero would sew Christians up in blood-soaked sack and throw them to wild beasts. Puston kaniya sa panapton nga napuno og dugo. Then iitsa ka kay para kanon ka, no, or ma-attract ning mga wild beasts. Sa ilahang kaniadto sa ilaha kanang mga leon, anything nga mukaon og flesh, ilaha nang ginahimo nga dulaan or pangbuhion. No? Kana nga mga klase nga mga mananap, abi ninyo makasimhot na that even the very scent of blood, masimhutan na nila. No? Tiyaw mo na pasuluban ka o ipahi sa imuha, then mura ka gidulaan ba nga para lakagon ka o wild beast. No, it's very, very barbaric. Wala na siya ilaing tinguhaan ni, but to kill the Christians slowly. Kana bang mabatian gyud nimo kung unsa ka kasakit ang kamatayon. Mao gyud na ang iyahang tinguha. Number 3, some Christians were burned alive. They were deep in tar or wax and burned as torches to light the orgies in Nero's palace grounds. Kaning Roman government, ang ilang sexual sin against the world is that
mag-develop ni sila og mga orgies kundiin na ay mga dagko nga mga opisyales tuadad to. Naapon ni sila usahay nga mga prostitute pasudlon. Naapon ni sila mga gipangbuhi nga mga gwapo nga mga lalaki nga ipasulod nila that will be dressed as a woman. No? And di adto na sila maghimo sa ilang kahalayan. Abi ninyo, take note of this. Ang iyahang ginagamit nga sulo para mahayagan ang ilang dapit is ang lawas sa mga Kristohanon. Kaning lawas na to is an edible, no? Kani atong lawas edible ni siya. The other day, naisunog diya sa Santa Lucia, diya sa Riverside, and gitawagan ko kay na ay patay, no, during the sunog. So tanan gina siya not only na suffocate kundi it was really burned down ang part sa iyang lawas, no? But then try to imagine kana nasunog na sa panimalay. Pero ang usa ka Kristohanon dakpon ka kay himuon nilang lampara sa ilahang party. No? Murag makaingon ka grabe gyud ka dautan. Number 4, some were forced to fight gladiators in the Colosseum. No? Siguro tananta nakita na ta ng salida nga gladiator. No? Tanan nga mga dinakpa nila, himuon nilang warriors and were made to fight in the arena. And abi ninyo, mura silag nananaw ba o kanang mga nagtanaw sa sabungan? Ingon ana ang ilang kalipay nga pamatyon ang mga tao, pangtigbason, pangputlo ng ulo. Abi ninyo, ingon ana ang kinabuhi sa usa ka Kristohanon during the time of Nero. Now, Nero was an object lesson of what Solomon wrote in Proverbs about the effects of the wicked in leadership. Ano? Ato daning basahon. Proverbs chapter 28 verse 12 nasa screen. Ato daning basahon all together. Ready, read. When righteous men do rejoice, there is great glory. But when the wicked rise, a man is hidden. Proverbs chapter 28 verse 28 nasa screen. Ready, read. When the wicked rise, men hide themselves, but when they perish, the righteous increase. Sa kinabuhi ni Nero, ingon ani na ang nahitabo, ang mga Kristohanon nagtago-tago. Amen? Abi ninyo no, karon palang daan, angay na tong pasalamatan ang Ginoo nga gihatagan tag freedom nga makasimba. Amen? Why? Because in other places, ang mga Kristohanon dito, they are not allowed to worship. They are not even allowed to talk about the Word of God. It is illegal for them to have a Bible. Amen? Mao na nga kita sa tong kabahin, i-treasure ninyo na inyong mga Biblia. Amen? At tuwa na i-treasure. Now, ingunaan niya ang nahitabo sa rule ni Nero, ang mga tao gatago-tago. Proverbs chapter 29 verse 2 nasa screen, no? Atong basahon, ready, read. When the righteous are in authority, the people rejoice. But when the wicked bear it rule, the people mourn, no? Basta wicked gani ang mamuno, ang mga tao maghilak. That is what the Proverbs says about leadership. Amen? Basta wicked na gani ang magdumala, ang mga tao mupyait na gina, muhilak na gina. Pero abi niyo, despite of that, we are always told to pray. Amen? In 64 AD, atong sabtuno kung unsa pagid siya ka salbahis, gingon diri, in 64 AD,
a fire broke out in the slum areas of Rome. Kay si Nero de ay unta na siya tinguha nga paninduton nga lugar. In order for that nga ma-remove siya, ang iyang gibuhat iya ang gipasunog. No? Gipasunog niya, but accordingly sa nakakita ni Nero, Nero started the fire, but abi ninyo, nakitaan nila ang ilang leader, gikuha ang iyang harp, and nagkanta-kanta. Instead nga mag-uul ka kung unsay nahitabo sa imong syudad, ang kani nga tao nalipay siya sa distraction nga nahitabo sa kinabuhi sa iyang mga katawan. No? Makaingon gyud ka nga mura manig demonyo nini nga klase sa tao. No? And the fire launched a terrible persecution of them. But abi ninyo, katong nga sunog nga nahitabo, ang iyahang gipasangin lang nga gasunog is ang mga Kristohanon. Siya'y nag-start sa sunog, siya'y hinungdan sa sunog, siya moo'y naghatag og order sa sunog, pero at the end of it, gipasangil niya ni ngadto sa mga Kristohanon. Ang mga Kristohanon ang naghimo ani, no? It is on the same manner sa nitabo sa World War II, nga si Adolf Hitler sa makanunay, every time that he made a speech, iyahang giingon, nga ang tanan nga daotan nga nahimo sa kalibutan, ang gahimo ani mga Hudiyo. Mao na intawon nga mga Hudiyo gipangsakit og taman. No? So on the same manner, ingon ani gihapon ang gibuhat ni Nero. Now take note of this. By the time Paul wrote this letter to Timothy, thousands of Christians had died horrible death under his rule. Pero matingala ka, even sa iyahang pagkadautan, giingnan gihapon ni Paul si Timothy, iampo ang imuhang emperor. Buot pasabot diani, ang Christianity, wala gid siya naghatag og instruction nga mubatok og musukol ka sa imuhang gobyerno. Wala gid siya naghatag og instruction nga bisag unsa kadautan sa imong leader nga imuha ng suklan, that you're going to march in the streets and you fight the government. No? Mao na nga makaingon ko nga kani nga lesson naigo gyud ko ani, no, kay at times dili nako malikayan nga ipagawas ang ako ang gibati in social media kabahin sa nahitabo sa tong nasod, no? At times madesperata, calling for answers, calling for prompt action. Taas ang gasolina, mura magway gibuhat. Now at times we tend to criticize. It is a valid criticism. Pero nasayop ko kay giingnan man ta diri sa Biblia, iampo ang imuhang mga leader. Amen? Di siguro kaganahan si mong presidente ron. But the Bible tells us that you have to pray for your president. Amen? Wala na tayong mahimo because it is a very good instruction and it is a very clear instruction nga mao'y pagabuhaton nimo. Amen? So morning, mga Kristohanon, there should be a change of mind and a change of heart karon. Let us learn to pray for our leaders. Amen? You pray, bisan pa diri sa tuwang lugar, gaaway ang gobernador o ang mayor, iampo gihapon na to sila. Amen? Iampo na to kay later on, masabto na to kung unsay hinungdan ani nganong iampo na to, no? Now, pero unsay nahitabo ni Nero, no? Bisan pag gi-pray siya sa mga Christians. Gingon diri. Nero's sin did catch up with him. Amen? Take note of this. Ang gusto sa Ginoo gyud sa tong kinabuhi,
is for us to be dependent on God. Amen? Dependent nga to sa Ginoo, and take note of this, ang tanan nga mga panghitabos tong kinabuhi, atuan na lang ihandos dito sa iyaha. Amen? Bisan ka ni gidaog-daog ka, ihatag lang sa iya ay lagbalos. Ang Ginoo nay mubalos para sa imwa. Amen? Now, unsay mahitabo kay Nero? 4 years after the burning of Rome, the legions in Gaul, Spain, and Africa revolted against him. Then the Praetorian Guard sided with the rebels. 31-year-old Nero was sentenced to death by flogging. No? The word flogging, but pasabot ani kanang bunal-bunalan hantod mamatay. Can you imagine that? Oh? Sa una nga gagmay pa mi, ito mi sa kapalaran nga puyo. Gingnan mi sa kong papa nga basta hapon na ha matulog mo. Nya kay bugoy man ming jimbot, among bantayan among mo kong papa. Abi ninyo paglakaw gini lakaw din mis balay perti na mong laglaag sa kasilinganan. Wa man namo na bantayan nga nigbalik di among amahan. Abi ninyo no, just try to imagine gikan anang dalan sa kapalaran hantod sa mong balay binaksan ay gyud. Mao na nga inig-ingon sa akong mapa, tulog diretso inside bunks dayon mi. Tulog dayon. Nga naman kay bunalan ka, imagine no? Pero kaning tawhan na si Nero, patyo ni pinaagi sa bunal. Grabe gud. But pasabot ani, ang mga tao gusto nila ipa-feel kay Nero ang sakit. Gusto nila ma-feel aning tawhana how it feels like to be tortured. Gusto nila ibalik aning tawhana kung unsa kasakit ang iyang walay tarong nga pagdumala. Amen? Baliko na to, kita nga mga Kristohanon, ato lang siyang iampo gihapon ang ato mga leaders. But makita magunis sa Ginoo dili katarong kwaon gyud ka sa Ginoo. Amen? But pasabot ani atuan nang i-rely tanan sa Ginoo nga siya nay bahala alang sa tanan. Abi ninyo kaning tawhana nakamit gyud sa iyang doom. But baliko na to, kung ikaw sa imong kabahin, makaingon biya siguro ka, di na ni angay ampoy, dautan? Dili na ni angay ampoy, gipangpatay ako mga kauban? Dili na ni angay ampo, grabe ni kasalbahis nga tao, ipakaon ako mga kauban sa mga wild beasts. Di na to na angay ampoy, dakpo ng mga Kristohanon, ipadula sa Coliseum, ipapatay sa mga gladiator. Just try to imagine that. But abi ninyo, the Bible tells us to pray for your leaders. Amen? And also, men in authority. Amen? Mga Kristohanon, if you want yourselves to be called Christian, kinahanglan na to ni i-follow ang guidance nga giset sa tuwa diri sa pulong sa Ginoo. Amen? Now, despite the wickedness of this man, Paul instructed Christians to pray for the king and those in authority. Now, take that of this, no? You may not like the king or those in authority, but you can still pray for them. Amen? Now, this answers the question, kinahanglan ba ko mukuyog dadto sa dalan para mag-wilga? The answer is no. You pray for your leader. Amen? You pray for your leader. Paul was aware of the deteriorating political climate in Rome. He urged prayer that all men be saved, but especially kings and those in
authority. Amen? So that the previous times of non-interference in Rome would return. Mauna nga sa kanunay iyahag yung iampo. Kita tanan nahigugmata sa tong nasod. Amen? An kita tanan nangandoy ta nga mainsakto ni pagdumala ang atong nasod. And that's the very reason why we ought to pray for those people. Amen? Ato silang iampo sa makanunay. Now, in essence, Christianity doesn't dictate Christians to revolt against the government. Amen? Mao na nga kasagaran, di ni mo makitaan ang Baptist, dili ni mo makitaan ang mga Christians mo march diya sa dalan. Makita nimo mag-hold lang ta og mga prayers. Amen? Because that is the instruction of the Bible. Now, next lesson is the effects of the exhortation to pray. Unsa may effects ani? Gingon diri that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Now, unsa may effect ani kung imuang iampo ang imong hari, iampo nimo ang mga tao in authority. Gingon diri that we may lead a quiet life. No, but pasabot ana, that is a perfect recipe for calmness. That is a perfect recipe for peace. Iampo nimo ang imuhang mga nagdumala. Amen? Now, the word quiet is from the word eremos, which means quiet or tranquil. This word refers to the outward circumstances around us. It suggests that stillness that accompanies restfulness in contrast to noisy commotion and bustling activity. No? Greek scholar Marvin Vincent says, Eremos denotes quiet arising from the absence of outward disturbance. But pasabot ani sa binisaya pa in a simplest manner, naghisgot ni og kalinaw mga kaigsuunan. Amen? Ang matag usa nato mao gini atong pagampo nga makabaton ta og kalinaw. Amen? Praying for a quiet life was a desire for freedom from war, rebellion, anarchy, persecution, and from anything that would disturb the peace of society or the nation. Amen? Ang matag usay nato nangandoy gitag kalinaw. Amen? Kung wala gani kalinaw, progress is very difficult to attain. Amen? Maobitaw na nga makita ni mga lain nga mga cities, paspas kay sila ning tubo, kay maayo ang ilang peace and order. Amen? Kay kung from time to time na igagubot diha, it will not attract investors. Walay mamuhunan sa imong lugar kung gubot kaayo. Amen? Mao na nga gikinahanglan gid nato ning kalinaw. Take note of this. Tanan na siya nga ang kalinaw mao gid ni siya mag-una, the rest will follow. Amen? It was definitely a need for Christians in the Roman government that were being persecuted by Nero at that time. If we were to live tranquil lives, then rulers must govern with common sense, wisdom, morality, by the rule of law, and with compassion for the people they govern. Amen? Mao niya itong ihampo sa ilaha. Makabaton unta sila og compassion to govern the people. Amen? Dili nimo
blame ang imong kaugalingon nga masuko ka, maka-experience ta og mga dagko kay nga mga disasters. Abi ninyo kaning flood control program nga corruption. Dili ba nimo gawas kung walay disaster ning abot? Amen. Dinggawas ni nga mga issues tungod kay some parts of our countries were badly hit by flood. Properties were destroyed, establishments were destroyed, lives were taken. And abi ninyo sa pagtan-aw nila, mauna nga mo adto gyud ka what caused the flooding. Nakita nila walay flood control. Pagtan-aw karon, pero naa sa libro sa gobyerno nga naay flood control. No? You cannot help but masuko. But we ought to pray for our leaders. Amen? No? Bot pasabot niya na kinsa sa inyo daw nasuko, patas ang kamot? Kung nasuko ka, iampo karon. Nasuko mo? Sige, ampo mo daan ron. No, iampo inyong mga leader. Amen? Kay mula magutay lain. Lahi man ni, naiuban nga mga buringog nga mga tao, may nga, suko ka, halapat ya. Pero lahi ang Kristohanon mga kaigsunan, suko ka, aw iampo. Amen? Mao na iyang pamaagi. Now, they are to fulfill their responsibilities by securing, by arresting and prosecuting criminals and rioters, and by defending us against enemies or invaders. No? Yan po na to sila. Such actions would go a long way in dealing with the problems we face now in our country. Now, this is why we should pray for the king and in authorities. Amen? Iampo nimo na, iampo nimo atong peace and order diri sa atong nasod. I-pray na to ang atong peace and order sa atoang probinsya. I-pray na to ang peace and order sa atoang syudad. No? Medyo makaulaw kaayo kay katong mga ning aging si Manam siguro na nadakpan pila ka milyon nga shabu diha sa Balintawak. No, na nadakpan sa highway patrol. And katawa na kay high value to pero gisakay rag bao-bao. No? Bao-bao nga skinan ba? Tiyaw mo na. Naay dako kayo nga news sa Zamboanga nga nadakpa nila nga pila ka millions worth of drugs. But ang gi-highlight yun dito kay tagapagadian. No? But pasabot tagapagadian karon handler na og drugs. No? Mo na ato iampo sa tawang peace and order. Amen? If this continues, mubalik na po ning kawat, mubalik na po ning patay, mubalik na po ning daghan kayong rise sa crime rate diri, mao na nga iampo na to ang ato ang mga law enforcement. Amen? Salamat ganita kay nadakpan to. Og pananglitan nakalusot to, pila ka kabuok pamilya maguba ato. Amen? That's why we have to pray for our law enforcement. Amen? Now, we should also pray that they would be saved. Amen? This is the most important part. We ought to pray that they should be saved. Amen? We should pray that they would honor God and His commands. Amen? Salamat nga. There was a time that Pastor Kent Gisalva made mention nga nakahigayon siya og witness ni Manny Pacquiao. Amen? He was senator by that time. Salamat nga we continue to pray for their salvation. Amen?
once magabsabtan ani mga tawhan na ang Christianity, I think naagid siguro'y at the backdrop of their mind kung maghimo magani silag binuang nga agoy makapugong sa ilaha. Amen? We have to pray for our leaders. Amen? No? And pray that they will pass laws that will be moral and promote goodness and freedom. Amen? Pray for laws nga magkuhan og morality sa mga tao. Amen? And promote goodness and freedom. Not laws that promote wickedness, bloodshed, or hurt the citizens they govern by robbing them of their freedom or their lives. Amen? That makes sense, no? Nganong ang mga Kristohanon would really object ang kanang same-sex marriage dalon nga illegalize. No? Why? Because the Bible really tells us nga kinahanglan man ug human ang magkuyog. Amen? No? At times, this is painful to give rights to everyone. But the Bible really tells us and maogid na ang instruction sa atua. Amen? And naaragid sa atua ang kasing-kasing whether to follow God's leading alang sa atua. Amen? Now, that is to promote goodness. Ato ang iampo ang mga leaders to be always mindful sa welfare sa mga tao. Amen? Naiusa ka leader na to, not until this very time, maghisgot ganig taxes ang iyahag yung pangalan o ang apelido mo surface. No? Moingon dayon, unsa nang kuan? Iyahanggi kuan nga tax nga bugat na hinung kayo sa tua. Although ang government nato nag-benefit, but abi ninyo, in some local government units, ilang na-observe that without increasing the tax rate, without increasing the taxes nila, but they were always, or nakahimo silang mga landmark projects, nga wala gani nag-increase silang mga tax. But they told everyone, gihimo na nila kay pagbantay lang sa ilahang mga gastuhonon, paggasto og insakto sa ilang mga funds. No? People from Pasig rejoice kay maayo ang ilahang leader. No? I think that was 10 billion worth of project ang ilahang City Hall nindot kayo. Makita na nimo karon ang kuan nga ang project mismo, the way pag-start sa project is that they held a caucus among their people. Gihistorya nila what is the very main reason that they have to totally restructure everyone in the building. Gipakita nila nga that some parts of the building dagko na kay mga cracks. No? And hinahinay na og naog ang building. And that's the very reason why nagplano sila of a building that is disaster resilient. Not only disaster resilient, kundi ilapos-lapos ang take note ang environmental consideration. Nga dili kayo siya mugasto og dako nga kuryente, but at the same time maayo ang dagan sa ventilation. No? So it is a very carefully engineered project. But abi ninyo ang katingad-an lang is that wala gilon ang maong nga project. No, yes, they are a very rich city. Tag as a very rich city. Pero katotanan, gi-source out nila gikan sa ilahang savings. No, tiyaw mo na pwede man day siya buhaton. So I think mauni atong iampo gid atong mga leaders nga naa unta tahatagan tag mga leaders ngayon ani nga klases panguna-una o kasing-kasing nga
gastuhon og tarong ang kwarta sa mga katawhan. Amen? That they will lead a service with conscience and a heart. Amen? Mo na to iyang po alans to mga leaders. Abi ninyo, gingon ta diri, if you pray for your leader, kita tanan mag-benefit. Amen? Unsa gingon diri? Number 1, nga benefit nimo, you will have peace. Amen? Those cities, maayo pagka-govern, they have peace. Amen? Malipay sila sa outcome sa ilahang panggobyerno. Amen? Now, if you're experiencing hardship sa atong panggobyerno, now it's high time for you to start praying. Amen? Start praying and not revolting. Amen? I hope we're clear on this. Amen? Let us all rise. Let us bow our heads. Let us pray. Heavenly Father, we thank Thee, O God, for this wonderful day. Salamat, Lord, sa mong Sunday School nga natapos karon. We really do acknowledge, Lord, ang imuhang guidance sa amoa. We really do appreciate, Lord, Christianity nga lahi siya sa instruction sa kalibutan. Despite, Lord, sa mga problema nga among ginatubang, but then, Lord, we are always told nga panan nga panghitabo sa mong kinabuhi amo ang isang at ang concern diha kanimo. At times, Lord, we can feel nga it might be, Lord, nga dugay ang imong mga tubag sa among mga prayers. But we all know, Lord, nga ikaw nagalihok ka on your own timing. We are praying, Heavenly Father, to give us that kind of heart nga sa makanunay amahan, muwait diha kanimo. Help us, Lord, nga ma-increase among faith diha kanimo. And also, Lord, we are praying, Lord, to bless our government officials. Bless the different government agencies. Bless everything, Lord, coming from the national to the local. Among ginapangamuyo, amahan, nga ikaw mag-bless sa among mga leaders. Hatagi silang kaalam, Lord, to govern our nation, to govern our province, to govern our city, to govern our barangays, O God. Hatagi silang kaalam, Lord, o kasing-kasing to serve the people, amahan, without prejudice. To serve the people, O God, nga wala magtanaw sa ilang kagalingon kung unsay makuha nila sa gobyerno. But we are praying, Heavenly Father, that they will govern with a heart. And Lord, among ginapangamuyo kanimo, amahan, bisan pa sa matagusa. I know, Lord, this is hard time for us because even as, Lord, naka-experience po big hardship sa among government. But we are praying, Heavenly Father, give us that kind of heart, Lord, nga susama sa giingon ni Apostle Paul nga to kang Timothy to pray for our leaders. Hatagi mi nga kasing-kasing, Lord, hatagi mi og madinawaton nga kasing-kasing. Give us an obedient heart. We pray, the Heavenly Father, to bless everyone. As we end this Sunday School, Lord, among ginapray, Lord, nga ikaw magapanalangin, ihatag ka na mo ang grasya o imong kaluoy. And Lord, we are also praying, Lord, to bless our fellowship. Kung unsa may snacks nga imong gitagaan na kanamo, ginapray kanimo, Lord, nga ma-enjoy namo ni. Kining tanan namahan ang ginasalig o ginapasalamatan sa bililhon nga ngalan ni Ginoong Sus, Diyos sa walay kangturan. Amen.